Hindi pa nga nagsisimula ang lahat tinatakasan niya na, di ba? Kaya sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang. Muling hinamon ng Department of Justice o DOJ si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na harapin ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, ang pag-alis nito ng bansa ay indikasyon na may kasalanan ito. Kaya upang mapilitan itong umuwi ng bansa, formal nang hiniling ng DOJ sa hukuman na kansilahin ang passport ni Roque. Limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya ang sarili niya. Naniniwala rin ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ng dating palace official. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Kamakailan naaresto na rin ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isa sa kapwa-akusado ni Roque at Cassandra Ong sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kinilala ng CIDG ang sospek na si alias Marlon na nahuli sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga nitong May 22. Humiling na rin ang whole departure order ang DOJ sa korte laban sa iba pang mga akusado. Batay naman sa naunang pahayag ni Roque patungkol sa pagpapakansila ng kanyang passport, sinabi nito na pinatatahimik siya ng Marcos administration sa pamamagitan ng mga bogus at walang piyansang kaso. Pagkatapos anyang mabigo ang House Committee na ipakansila ang kanyang passport para siya ay maibalik sa Pilipinas, sinampahan siya ng mga imbentong kaso. Binigyang diin pa ni Attorney Roque na hindi siya maaaring pauwiin sa Pilipinas samantalang hindi pa natapos ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.